Basa tayo ng isang chapter ngayon. Kaya ba? Amen. So, actually, meron akong verses dito and gusto kong tawagin dito si Mark Jan. Mark Jan ba? Tama? Mark Jan, tayo ka. Palakpakan naman natin si Mark Jan kasi siya yung magbabasa. Siya yung magbabasa sa scripture natin ngayong umaga. Yan. So, ang verse natin ay galing tayo sa, mag-isimula tayo syempre kung saan nagsimula lahat. So, Genesis 1 verse 1 to 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Chapter 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, "Let there be a boat between the waters to separate water from water." So God made the boat and separated the water under the boat from the water above it. And it was so. God called the boat sky. And there was evening, and there was morning, the second day. And God said, "Let the water under the sky be gathered to one place, and let the ground appear." And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters He called seas. And God saw that it was good. Then God said, "Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to the Bible." And it was so. The hand produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed, and it is according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said, "Let there be light in the bowl of the sky to separate the day from the night. And let them serve as signs to mark shared times and days and years. And let them be lights in the bowl of the sky to give light on the earth." And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the bowl of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the fourth day. And God said, "Let the water teem with living creatures, and let birds fly about the earth across the bowl of the sky." So God created the great creatures of the sea and every living thing with each water stream and that moves about in according to their kinds, and every winged bird according to his kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, "Be fruitful and increase in number, and fill the water in the seas. And let the birds increase on the earth." And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to his kind." And it was so. God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that moves along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, "Let us be made in our
in our likeness so that they may be ruled over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Then God said, "I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant from the fruit." And it was so. God saw that all He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God has finished the work He had been doing. So on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of praising that He had done. Thank you, MJ. Palakpakan naman natin si MJ. So that is the creation of God sa ating mundo. So lahat po ba tayo nabasa doon? Nabasa na po ba natin yon? Kaya binasa ulit natin siya, no? Amen. Alam niyo po, nung binasa ko tong buong passage na to, merong lang 3 points, no, na pumasok sa isip. At napansin ko na una, napapansin natin dyan, yung God's sovereignty. Sabi sa Genesis 1 verse 2, "Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters." Alam niyo po, nung ginawa ni God yung heaven and earth, He started it out of nothing. Ibig sabihin, wala po siya. Sinimulan niya yung pag-create ng mundo natin at ng kalangitan nang wala siyang ginamit, kundi yung kapangyarihan niya lang. God doesn't need something so that He can create earth. So this shows how powerful God is. Whatever He will say will come into life. Diba? Sabi niya, "Let there be light," and there was light. And grabe, makikita nyo talaga na sa isang salita lang ng ating Panginoon ay nagkakaroon na ng buhay. So napapakita doon kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon. Pangalawa is God's creation was all very good. Sabi sa Genesis 1:31, sa binasa natin kanina, sabi niya, di ba paulit-ulit niya sinasabi na nung nakita niya yung day and night, it was good. Di ba paulit-ulit niya each day na meron siyang ginagawa, sinasabi niya sa dulo na it was good. Sabi sa Genesis 1:31 na God saw all that He had made and it was very good. And there was evening and there was morning the sixth day. So since He started creating things, He always say na it was good. So we can say that God's creation, it's good. Amen? So lahat ng ginawa ng ating Panginoon ay maganda at mabuti. So ibig sabihin, hindi po siya ang gumawa ng kung ano man yung mga masasama. Ito hindi niya lang sinabi na good. Sabi niya, very good. So, tignan nyo nga yung katabi nyo kung mukha ba silang good. Diba? Very good ba? Kasi kung hindi yan good, tanungin nyo nga kung sinong gumawa sa kanila.
Joke lang. Alam naman natin na lahat ng katabi natin, lahat ng nakikita natin dito ay magaganda at pogi. Diba? Tingnan nyo, dali. Oh, kasi anak ni Lord yan. Si Lord gumagawa dyan. Kaya, claim niya na, huwag na sabihin, ayoko kasi, pangit. Ay, wala pong ginawa si Lord na pangit. Diba? So, there were no unpleasant things that God has created. All things were good. So, bad things did not come from God, kaya dapat nating tandaan yon. Bakit? Meron kasi ako mga naririnig na, kasi may kasalanan na kasi akong ginawa, kaya pinaparusahan ako ng Panginoon ngayon. No. Okay, kung ano man yung mga problema, kung ano yung mga struggles na meron tayo, hindi po kay Lord galing yun. Kaya wag po nating sasabihin na, bigay ito ni Lord sa akin. Binigay ni Lord yung problema ko para lumakas ako. Tama! Para lumakas ka, pero hindi si Lord nagbigay dyan. God just allows you to suffer to test your faith. Pero hindi si Lord nagbigay niyan. Hindi gusto ni Lord na nahihirapan ka. Okay? Hindi gusto ni Lord na nahihirapan ka. So, kapag meron tayong struggle, instead na lumayo tayo kay Lord, dapat mas lalo tayong lumalapit sa Kanya. Kasi siya lang naman yung makakatulong sa atin. Kaya dapat wala nang magbabackslide, Wala na. Kaya kapag may problema, kanino lalapit? Kay Lord. Amen. Ayan. So, God's creation was all good. Pangatlo is God is intentional. Sabi sa Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Alam nyo, God is intentional. Bakit? Hindi niya naman ginawa yung heaven and earth by the accident. Like for example, nahulog niya yung baso niya. Ay, nahulog. Ayun, nagkaroon na ng heaven and earth. Walang ganan. Hindi yun accident. Diba? Like in the beginning, God dropped something and voila, He created the heavens and the earth. No. God created everything intentionally. Means, gusto niya talagang gawin to. Gusto niya talagang lumikha ng mundo at ng kalingitan ng mga hayop at ng mga tao. So God created us after He created everything. Alam mo, dito makikita pa lang yung intention ni Lord na ginawa niya yung mga bagay na intentionally. Kasi imagine, pwede niya namang gawin yung mankind sa very first day or pag may earth na, diba? Eh, syempre, kapag tayo narirahan dito, wala pang ilaw, wala pang sun, ang dilim nun, diba? So, in the beginning pa lang, alam na ni Lord kung ano yung mga pangangailangan natin. So, bago niya tayo ginawa niya na lahat kung ano yung mga kailangan natin. Diba? So, He created us before anything else. Kaya kung dati pa nga lang pala, in the very beginning pa nga lang, alam na pala ni Lord kung ano yung mga needs natin, ngayon pa kaya? Kilala niya na tayo. Amen. Do you guys believe that God created us? Naniniwala ba kayo na ginawa tayo ng Panginoon? Then no matter what, you will stand in the truth. Diba? And paano ba natin masasabi na truth naman talaga na ginawa tayo ni Lord? Nakalagay sa Bible, diba? In the very beginning pa lang, pagbukas mo pa lang sa Bible, mababasa niya na talaga na God created the heavens and the earth. And dapat, importanteng bagay yon na malaman natin na ginawa tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi natin alam yon at hanggang ngayon hindi natin alam na ginawa tayo ng Panginoon, parang ang hirap nun, no? Hindi natin alam kung ano yung identity natin. Sabi sa Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So sinasabi dito na ginawa daw tayo ayon sa Kanyang wangis. Diba? So, ibig sabihin pala, kamukha natin si Lord. Tingnan niyo ang katabi niyo, kamukha niyo ba si Lord? Tingnan niyo ulit. Kamukha niya ba si Lord? Nakikita niyo ba si Jesus sa Kanya? Pero alam niyo, hindi lang yun yung tanong na naniniwala ba kayo na si Lord yung gumawa ng lahat ng bagay? But the real question is, why did God created everything? Diba? Minsan ba natanong niyo na yun, bakit kaya ginawa ni Lord yung yung tao?
Or bakit kaya ginawa ni Lord yung sun? Pwede naman, fluorescent. Ganyan. Di ba? Bakit kaya ginawa ni Lord yung mundo? Bakit niya ginawa lahat? Minsan ba, natanong nyo rin sa sarili nyo na, ano ba yung ginagawa ko dito sa mundo? Minsan ba natanong nyo na yon? Na, may kwenta ba ako? Anong gagawin ko? May dapat ba akong gawin para ma-feel ko na sobrang saya ko? Ano yung feeling na fulfilling na, ito yung purpose ko sa buhay, yung buhay lang na maging masaya at anak ng Panginoon. Minsan ba natanong nyo yun? Anong ginagawa ko dito sa mundo? Sabi sa Isaiah 43, verse 7, na everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Alam nyo guys, we are created to glorify God through our lives, di ba? We are created to glorify God kung paano tayo sa pamamagitan ng pamumuhay natin. Yung ginagawa natin, or kung paano natin i-worship si Lord. Nag-glorify ba natin siya? Kasi yun yung goal eh. Di ba? Tinawag tayo, or ginawa tayo ng ating Panginoon to glorify Him. That's why our goal is to be Christ-like. Because God will be glorified kapag nire-reflect natin yung character niya sa ibang tao. So kapag may nakikita or may nagsasabi sa inyo na, grabe, nakikita ko si Jesus sa'yo. Guys, sobrang mabless kayo nun. Kasi ibig sabihin nun, na-fulfill mo yung purpose mo sa buhay. Na every time na may nagsabi na ambutin ni Lord sa buhay mo, nag-glorify si Lord doon. Sabi din sa 1 John 4, verse 19, we love because He first loved us. Alam nyo, ginawa rin pala tayo ni Lord para ibahagi niya yung pagmamahal niya. Yung ganon kalaki yung pagmamahal ni Lord. Diba? So ginawa ni Lord tayo para mahalin niya. So we have the ability to love. Bakit? Kasi in the first place, minahal na tayo. Diba? So God created us for us to be loved by Him and of course, to love Him. That's why we always spread love, not hate, diba? So we live to love. We were created because of love and to love. Kaya dapat naman talaga na nagmamahal tayo, diba? Kasi kung hindi kayo nagmamahal ngayon, ang lungkot siguro ng buhay, no? Kasi, diba kapag labas pa lang ng bahay nyo, kapag, itong kapatid ko, si Gab-Gab, pag gising ko, mahal ko kasi si Gab eh. So pag gising ko pa lang, or pag uwi ko sa bahay, sobrang excited akong umuwi. Kasi meron akong Gab-Gab eh, di ba? So mahal na mahal mo yung tao na yun. Imagine kung gaano karaming tao yung minamahal mo, edi sobrang saya mo. So ibig sabihin, God created you for a purpose. Di ba? So, ibig sabihin pala, in the first place pa lang, na ginawa ka niya, it is something special. Kasi meron kang purpose eh. Diba? Knowing the purpose in life is like asking yourself, ano ba yung dahilan bakit ako nabubuhay dito sa mundo? So basically, kung ano yung dapat nating ginagawa na kaya patuloy tayong ginagawa yung bagay na yon dahil may purpose. Kasi kung wala namang purpose yung mga pinanggagawa mo, bakit mo pa ginagawa yon? And without purpose in our life, or without purpose, our life will be definitely meaningless. So, eto, hindi ko ma-imagine na darating din yung araw na ituturo ko pa rin pala sa inyo ko to. Kasi siguro 2 years ago, hindi ko alam 2 years ago ba yun or 3 years ago, na tungkol siya kung paano siya hanapin yung purpose mo sa buhay. So, syempre, una, baguhan pa lang naman akong naging seryoso noon sa pananampalataya ko kay Lord. Nakikinig ako ng sermon niya. Then, syempre, di ba, aminin natin sa hindi, may times na nakikinig talaga tayo. Amen! Praise the Lord! Tama ka dyan! Pero hindi natin ina-apply. May times na ganon. Di ba? Grabe tayo maka-agree. Amen! Hallelujah! Tapos paglabas mo, nakalimutan mo na agad kung ano yung natutunan nyo. Nangyayari sa atin yan. Not until nare-realize mo kung gaano pala ka-importante yung mga application points na binibigay sa atin ng mga pastor. Kasi, alam mo yung, kapag ginawa nyo siya, sobrang laking tulong niya.
So in case lang na na-forgot nyo yun, or siguro si Pastor Jan nakalimutan niya din, kasi ito, alalang-alala ko, si Pastor Jan talaga nagturo nito sa atin sa 3rd floor pa yun eh. So, hindi na gumagana yung, pa-next na lang po. So, how to find our ikagay. So, ang meaning ng ikagay is a reason to live. So, paano daw natin mahanap yung dahilan para mabuhay tayo? So, actually, ikagay is the common ground between passion or kung ano yung gusto nating ginagawa. What you love. Passion, what you love. Mission, what the world needs. Vocation, what you can be paid for. And profession naman, what you're good at, kung saan ka magaling. Okay? So, ang gagawin nyo lang is, i-write down nyo lang yung activities and topic that you love and things that you're good at. So, ililista nyo dyan kung ano ba yung gustong-gusto nyong gawin, saan kayo magaling, ganyan siya. Tapos, isipin nyo naman kung ano ba yung kailangan ng mundo sa'yo. Ha? Kasi syempre naman, magaling ka nga doon, pero hindi ka rin naman pala nakakatulong sa ibang tao. Eh di, hobby lang siya. May bagay kasi na gustong-gusto mo siyang gawin at nakakatulong din sa ibang tao. So yun yung kailangan yung isipin sa susunod na ano ba yung kailangan ng mundo. Next naman is, isipin nyo naman kung ano naman yung bagay na kapag ginagawa nyo is kaya kayong bayaran or kumikita kayo. Yun yung mga related siya sa talents nyo, sa skills. For example, magaling kang kumanta, kailangan ng mundo ng tagakanta or ng musika. Kaya kang kumita sa pagkakanta. Amen? Then kung ganyan talaga yung will ni Lord sa buhay mo, then that's your purpose. So next, start mo na siya. Kunwari, nalagyan mo na siya ng mga things dyan, mga gusto mong ginagawa mo. Kailangan mo siyang i-connect between those circles. Diba? So for example, what do you love that the world needs? What are you good at that you can be paid for? So answering this question will help you identify ways of achieving balance within the circle. So mas maganda pala kapag balance silang lahat, di ba? So for example, yung passion mo is gusto mo talagang mahal na mahal mong magturo. Tapos magaling ka sa paggawa ng lesson plan, yung maging mga creativity, magaling ka doon, and magaling ka rin na pakinigin yung mga bata, sabi mo lang, bubble fish. Di ba? So kapag magaling ka doon, tapos isipin mo din, ano ba yung kailangan ng mundo? Siyempre kailangan ng mundo ng tao na magtuturo sa next generation. Diba? So your vocation that time or yung profession mo is to be a teacher. So your purpose in life is to teach other people. So ganun siya. Pero alam nyo kasi, finding our purpose in life is not an overnight process. So hindi yung, kunwari ginawa mo lang to tapos ganun na, yun na yung purpose mo, hindi. So it really takes time. At itong diagram na to, itong tinuro ko sa inyo, is actually just a personal reflection. So, pwedeng may lumabas dyan na yung purpose mo is to be a teacher, pero iba naman yung pagkakatawag sa'yo ni Lord. 'Di ba? So, pwedeng tinawag ka na Lord naman sa ibang bagay. Parang ako, nung ginagawa ko yan, akala ko talaga yung purpose ko is to be, in the future, maging psychologist. Kasi gustong-gusto ko talaga na tulungan yung mga youth na ma-overcome yung depression. So, yung purpose ko, kaya kailangan kong i-pursue yung psychology. Pero hindi ko alam na hindi ko naman pala kailangan maging psychologist para lang matulungan yung mga kabataan ng ibang bata, di ba? Kailangan mo lang maging follower and servant of God and share the gospel. Then they will overcome the depression. So, alam niyo yun, akala ko yun na yung purpose ko, pero God called me to do different things. So still, personal reflection lang siya, pero iba pa rin kapag si Lord yung nagsabi kung ano ba yung purpose mo sa buhay. Kasi si Lord lang naman yung nakakaalam kasi siya yung gumawa sa atin. Pero alam nyo, minsan, may reason din bakit hindi natin alam kung ano yung rason kung bakit tayo nabubuhay. Alam niyo kung bakit?
Ayan. Why is it hard to find our purpose? First is, we are forcing to find our purpose. Pinipilit natin na hanapin yung purpose natin sa buhay. Alam nyo, God will reveal our purpose at the right time. So, hindi naman siya masama na hanapin yung kung ano ba talaga yung rason bakit tayo nabubuhay. Pero may mga tendencies kasi kapag pinipilit natin, may naiisip na tayo na ito yung purpose natin, pero hindi naman yun yung talaga yung purpose natin. So, ang mangyayari niyan is we will do some things that we think yun yung purpose natin, pero hindi naman pala. So, ang nangyayari, nagsasayang tayo ng oras. Tapos at the end of the day, kapag hindi mo na-fulfill yung purpose na yun, malulungkot ka, madedisappoint ka, mafe-feel mong worthless ka. 'Di ba? So, ganun siya. So, forcing us to find our purpose can lead us to creating our own purpose. So, sometimes we become biased to ourselves na sinasabi natin na, hindi, ito sinabi ni Lord na ito talaga yung gagawin ko habang buhay. Pero yun lang talaga yung gusto mong gawin, di ba? So, nanggaling lang siya sa sarili mo. Minsan kasi nangyayari yun sa atin, di ba? Hindi natin alam kung ano ba talaga yung plano ni Lord sa buhay natin. Kaya ang nangyayari, tayo na mismo yung gumagawa ng plano natin. Kaya mahalaga, dapat meron tayong relationship kay Lord. Pangalawa naman is we are rejecting our purpose. So, kapag nire-reveal na rin sa atin ni Lord kung ano yung purpose natin, parang iniisip pa natin, Lord, feeling ko hindi dyan ako magagamit, hindi ako dyan mag-grow. May ganun pa tayo, di ba? Hindi, Lord, feeling ko hindi naman ako dyan tinawag mo eh. Mas magaling ka pa kay Lord. Di ba? So it happens to a lot of people. Yung nire-reject nila yung purpose nila, kahit si Lord na mismo yung nagbigay. Di ba? Even as Christians, sometimes nangyayari sa atin yun at hindi natin alam. For example, kanina sabi, yung purpose natin is to glorify God. Yun na yung purpose natin as believer, di ba? Dahil creation tayo ni Lord. We are supposed to glorify God. So question is, do we glorify God through our lives? Di ba? Minsan, ang hirap na hirap tayo mag-pray kahit 5 minutes man lang. Kahit nga pagbabasa ng Bible, hindi rin natin nagagawa. So sa tingin nyo ba, yung mga bagay na yon, nag-glorify si God? Sabi nga sa 1 Corinthians 10:31 na, in everything we do, it should glorify God. So kung ano may mga ginagawa natin ngayon, tanongin niyo yung sarili niyo, natutuwa kaya si Lord sa mga ginagawa ko? Na mas pinipili kong mag-grow a garden kaysa magbasa ng Bible? Ay, ang dami. Parang nadaming natamaan na. Diba? Diba? Palakihan na sila ng fruits ngayon, pero dati nagpapalakihan sila kung gaano sila ka-faithful. Ano nangyari? Diba? So, paano lang po yung Grow a Garden, yun po yung mga piniplay namin ngayon mga kabataan. So, para lang makarelate kayo. So, yun. So, na ba ako? So, think of the things na ginawa mo kaninang umaga, kahapon, ng isang araw, last week. Ilang bagay kaya doon or ilan doon sa ginawa mo na nakapagbigay ka ng glory kay Lord? Di ba? Ilang beses ka ba nagbasa ng Bible sa isang linggo? Ilang tao na kaya na-share mo ng gospel? Mino-worship mo ba si God? Kailangan mo tanong yun. Kailangan pa ba natin ng checklist? Di ba? The reason why we're having a hard time to find our purpose, it is because the basic things that we should do, we're not doing it. Kung ano yung pinaka-basic pa na dapat natin gawin, yun pa yung hindi natin ginagawa. So, paano natin malalaman yung purpose natin, kahit na sinabi pa ni Lord sa atin, kung ano yung purpose natin, feeling pa natin hindi tayo naniniwala kay Lord. So it is like doing something opposite to what God is asking us to do. Mahirap hanapin or malaman yung purpose natin. Amen? Kasi di naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas, di ba? So, hindi rin, naiintindihan ko naman. Kasi hindi rin naman siya about age. Di ba? May ibang bata nga dyan, alam na nila kung ano yung purpose nila sa buhay. May iba naman na nalaman lang nila yung purpose nila nung adult na sila.
So, hindi siya about sa age. Pero, let me share you this 3 application na pwede nating gawin or dapat nating gawin, and we can take this as small steps, no, para ma-find talaga or mahanap talaga natin yung purpose natin. First is we need to build a relationship with God. Sabi sa 1 Colossians 1:16, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." So ito, very common and very basic naman talaga, amen, na build a relationship with God. Pero bakit ko pa nilagay dito yan? Kasi dapat alam na nating lahat yan eh. Alam nyo kasi minsan, kahit tayong mismong Christian, nakakalimutan natin na ipagpatuloy yung pag-build or nung relationship natin kay Lord. Ipagpatuloy kung ano yung nasimulan nating relasyon sa ating Panginoon, di ba? Lagi tayo nagsiserve, pero nakakalimutan natin mag-pray. Pumupunta tayo dito. Ano oras call time ng Rev Kids? 10 a.m.? Tama, 10 a.m., di ba? 10 a.m. call time dito sa Rev, pero di ba tayo nakakapagbasa ng Bible? Pero magsiserve tayo sa kids. Di ba magtuturo tayo sa kids? So, alam niyo yon, kahit tayong Christian, matatamaan talaga dito eh, na we need to build a relationship with God. First. So we worship Him, but never ask Him what He wants us to do for Him. Diba? Wino-worship natin si Lord, nagsiserve tayo sa Kanya, pero hindi tayo nagtatanong, Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin ngayong umaga? Or ngayong araw, Panginoon? Diba? So, ang tanong doon, meron ba talaga tayong relasyon sa ating Panginoon? All things have been created through Him and for Him, sabi nga dyan. So, ibig sabihin, we are for God. We are for Him. So, ibig sabihin, we are nothing without God. We are worthless if God is not with us. We will not survive. We will not survive if God is not with us. Kasi ginawa ni Lord lahat ng bagay dito sa mundo. Especially, yung mga pangangailangan natin. So no matter how we turn our back to the Lord, at the end of the day, we will always come back to Him because we need God. God is our Creator. Amen? So for sure, He knows the reason kung bakit niya tayo ginawa. So dapat kanina pa tayong lumapit. Kay Lord. Hindi kayo magtatanong kayo dun sa unbeliever pa mismo yung pinagtanungan niyo. Sa tingin mo, ano kayo yung purpose ko sa buhay? Naiintindihan niyo? Di ba? Paano natin malalaman yung purpose ni Lord kung hindi nga natin alam kung sino siya eh? Hindi nga natin alam kung ano yung promises niya, hindi nga natin alam kung ano yung nagawa ni Lord para sa buhay natin eh. Ganon. So, we need to build a relationship with God. Kasi si Lord lang naman yung makakapagsagot lahat ng mga hinahanap natin sa buhay. And hindi lang porket build a relationship with God, tapos na yon. Dapat patuloy yon. At mas lalong lumalalim yung relasyon mo sa Kanya. Hindi siya nag-end lang na, may relasyon na kami kay Lord. Gaano kalalim yung relasyon mo kay Lord? So paano? Paano naman magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Alam niyo, every week yata, nire-remind sa atin na basahin natin yung Bible natin. Hindi ba tayo medyo nakukulitan na? Di ba? Even our D-group leader, maya't maya, nagsasabi, nagbasa ba kayo ng Bible? Tapos kapag kunwari hindi mo na-replyan, walang sagot, wala siguro nagbasa. So parang ganon. So kahit hindi Sunday, nare-remind din kami na basahin yung Bible namin. So, reading our Bible is the only thing we will know about God. So, God speaks us through His Word. Okay, kinakausap tayo ni Lord na through the Bible, di ba? Minsan ba na-experience nyo din yung parang sobrang bigat, tas wala kang mapagkwentuhan, tapos nagbasa ka ng Bible, tas parang, bakit parang sa akin lahat to?
Di ba yung mga ganon? Hindi siya accident, hindi siya yung coincidence lang na, kasi binuklat ko lang yan, wala lang yan. No. Kinakausap ka ni Lord through His Word. Kaya importante talaga na basahin yung salita niya. Next is, of course, we need to pray. Ano yung kasi yung relationship, two-sided siya. May kilala ba kayo na may relasyon pero, kunwari, tayo Roma magkaibigan pero ako di mo kaibigan. Di relasyon yon kasi di mo naman ako kaibigan, di ba? So, relationship is two-sided. Meaning, kung kinakausap ka ng isa, dapat kinakausap mo din siya. So, dapat andun din, yung nagdadasal ka, hindi lang yung nagbabasa ka ng bago, oh Lord, thank you, ganyan. Tapos hindi ka naman nagpipray sa Kanya. Yung prayer is not actually yung magpapasalamat ka sa Kanya. Hindi lang yun. Okay? May iba't ibang klase ng prayers. Pwedeng tumahimik ka lang and pakinggan mo lang si Lord. Pwedeng may prayer naman na gino-glorify mo lang siya, wino-worship mo lang siya. May ganon. So, dapat everyday din yon. Maya't maya nagdadasal din tayo kasi pwede natin kausapin si Lord sa kahit na anong bagay na nangyayari sa atin. Kahit na ano yung nakikita natin. Hindi siya yung VIP na gusto ko ikwento kay Lord pero siguro mamaya na lang gabi bago ako matulog. Diba? Simula nung niligtas tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan, we have a direct communication to the Lord. Wala na yung kailangan mo pang magpa-mail para lang makausap mo si Lord. Wala nang ganon. So, directly, punta ka na kay Lord. Kausapin mo na siya. So, yun. Without God, we are nothing. But with God, we are victorious. So, all things are possible with God. So, minsan, ako, kapag nagiging lukewarm ako sa relationship ko, nakakahiya ikwento, no? Pag may lukewarm kang moments. Pero yon, pag may times na nagiging, ano ba Tagalog ng work? Maligamgam. Yung relasyon ko sa Panginoon, yung hindi ka mainit, pero hindi ka rin naman malamig, di ba? Pag may dumadating ako sa point na ganon, bigla-bigla pumapasok sa isip ko, yung parang mga flashback na, hindi kapag mahal na, pag on fire ako kay Lord, sobrang saya ko Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Tapos kapag maligamgam, parang ang bigat-bigat, parang pasan mo yung buong mundo. So nung naiisip ko yon, bigla akong sasabihin na, hindi ako magsisettle sa ganito. Kapag nafe-feel nyo na parang ang bigat-bigat na nang nangyayari, ask yourself, kamusta kaya yung relasyon nyo sa Panginoon? Kasi for sure naman, kung okay yung relasyon nyo kay Lord, hindi ka malulungkot ng sobra, hindi ka magkakaroon ng anxiety, or kung ano man yung mga bagay na hindi maganda. It is better to be in God that far from God. Yun yung realization ko. Kasi kapag yung buhay, kapag wala si Lord, feeling ko black and white lang. Walang kasaya-saya. Or kung sasaya man ako, dun lang yon, temporary lang. Iba pa rin yung sobrang saya mo na hindi mo ma-explain yung saya. So, pag wala si Lord, feeling ko sobrang bigat ng buhay. And feeling ko, wala na talagang meaning yung buhay ko. So, ganun yung nangyayari sa akin. Sa bagay, in the first place pa lang naman, ginawa na tayo ni Lord, di ba? We are created for God. So, kapag wala tayo sa Kanya, ganun yung nangyayari sa atin. So, this is a reminder for all of us na if you feel that everything has fallen off, then ask yourself, kumusta kaya yung relasyon ko sa Panginoon? Reminder yun palagi, lagi yung tandaan yan. Na kapag medyo gulo-gulo na yung buhay nyo, hulog-hulog na, bagsak-bagsak na. Baka nakalimutan na natin magbasa ng Bible or seryosohin. Minsan kasi nagbabasa tayo ng Bible out of routine na lang Diba? Iba pa rin yung binabasa natin yung Bible intentionally. Nababasa, yung rejoice, yung sobrang saya mo kapag binabasa mo yung Bible. Iba pa rin yon. Pangalawa is ask for it. Sabi sa Matthew 7, verse 7 to 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be open. Alam nyo, minsan kapag meron tayong tinatanong kay Lord for something, minsan kailangan din natin ng mahabang pasensya. We need to be patient. Hindi yung kakapray mo lang, gusto mo kagad makuha, di ba?
So, they said nga, sabi nga rin dun sa Bible, di ba, na God's day is like 1,000 years. So, isang araw ka palang nagpipray, tapos gusto mo kinabukasan, nandun na kaagad. Sabihin ni Lord, sige, I will give it to you tomorrow. Pero in God's time, di ba, 1,000 years pa yun. Pero minsan din naman, hindi rin talaga right time para malaman natin kung ano yung purpose natin sa buhay. But it doesn't mean wala tayong gagawin. Na sasabihin mo sa akin, niya anong ginagawa mo ngayon? Wala po kasi hindi pa naman binibigay sa akin ni Lord yung purpose ko eh. Hindi pa daw right time, so upo lang ako dito sa church tuwing Sunday. Hindi ganon. Di ba? Ano nga sabi ni Teacher Liza kagabi? Kung ano yung ginagawa ng mga waiter sa mga naghihintay? Nagsiserve. Di ba? So, the waiters, they are serving. Amen? So, if you want to serve God through different ministry, yun yung ginagawa natin. While waiting, we serve God. Because minsan, sobrang saya natin sa pagsiserve natin sa ating Panginoon, hindi natin namamalayan na ito na pala yung right time. So, if you want to serve God through different ministry, ini-encourage ko naman, marami tayong ministry dito eh, di ba? May media team tayo, may worship team tayo. Alam mo minsan sobrang kulit din ni Lord, no, minsan. Kasi ito inisip ko, ginawa ni Lord yung buong mundo, lahat ng nakikita nating mabuti ay ginawa niya. Pero wala siyang ginawang perfect. Alam niyo kung bakit? Kung meron siyang ginawang perfect, di sana ang galing ko ng kumanta ngayon. Kaya syempre, kung maganda boses ko, di ba? Wala na, nasa akin na lahat. Pero, ganun talaga. May mga bagay na ito yung binigay ni Lord sa'yo, kaya ito dapat yung pangalagaan mo. So marami tayong ministry dito. Pwede nyo namang salihan. Di ba? Ang dami-dami natin. Pwede tayong mag-join sa community walk, sa kids ministry. Marami. May tech din tayo kung gusto nyo matutong mag-tech. Pero kung interested talaga kayo mag-join dyan, mas ini-encourage ko kayo na mag-join ng small group. Sino dito may mga small group? So yung mga wala, kumusta kayo? Kaya pa ba? Sige, wait lang. Hirap na na. Parang di ako makahinga, kaya. Sana all. Pero alam nyo, ina-encourage ko kayo na mag-join ng small group. Hindi dahil sa required yon ng church natin. Hindi. Sobrang importante kasi kapag kasali tayo sa isang small group or discipleship group. Aware po ba tayo lahat doon sa discipleship group? So, iba pa rin kasi kapag merong tao na nandyan palagi para sa'yo, na mag-check sa'yo, o kumusta ka na, katulad ng ginagawa ng leader namin, maya't maya, chinecheck kami kung nagbabasa ba kami ng Bible. Minsan si Ate Abby, hindi niya tinatanong, okay ka lang, kumusta ka? Hindi niya tinatanong sa amin yon. Tinatanong niya, nagbasa ka ba ng Bible? Kasi kapag hindi kami nagbasa ng Bible, automatic, merong hindi okay sa amin, di ba? Hindi kami okay. So yun yung tinatanong niya, instead na, kumusta ka? Diba? At least walang kasunod na, meron ka bang 500? At least walang ganun, diba? Sinasabi ka agad natin, Abi, nagbasa ka ba ng Bible? Kapag oo, okay ka. Ganun si Ate Abby sa amin. So, importante siya kasi, alam niyo, yung small group kasi is actually a support group. Okay? So, yung ginagawa ng leaders, ng mga small group leaders, gina-guide ka nila. Okay? Gina-guide ka nila, papalapit din kay Lord para mas close kayo ni Lord. And, they will lead you according to what is written to the Bible. Hindi lang sila yung basta-basta lead ng lead. So, meron silang basihan. Yung standard natin dito, as a small group leaders, we need to lead like Jesus. So, yon. So, they're like best friend, but it is more than that. Personal siya kasi may mga bagay na hindi natin ikwento sa best friend natin kasi baka i-condemn tayo, di ba? Hindi, ganyan ka na. Tapos hindi na nila makakalimutan yon. Pero yung leaders natin, kahit anong nagawa mong pagkakamali, they will never condemn you. At masasabi ko yon. Kasi, ilang beses akong nag-fail, ilang beses kung maraming nagawang pagkakamali, pero never ko na-feel na, kaya ka nagkakaganyan kasi ginawa mo to nung nakaraan. Wala.
sobrang importante na meron kang leader na magli-lead sa'yo, na merong magpupush sa'yo, maging close kay God. Di ba? Merong tao na maglalakad kasama ka, sasamahan ka maglakad. Merong tao na tutulungan kang tumayo every time na nadadapa ka. They will help you to grow and find your purpose in life. Nandyan lang sila palagi para sa inyo. Kaya kapag meron kayong family or mga kaibigan na hindi kayo naiintindihan, you can go here, you can go to your leaders because they will understand you. Alam niyo kung bakit naiintindihan ka nila? Kasi hindi sila umiintindi based sa kung ano yung pagkakaintindi nila. Umiintindi sila kung ano yung pagkakaintindi ni Lord sa'yo. So minamahal ka nila, hindi dahil sa mahal ka nila. Minamahal ka nila kung ano yung pagmamahal ni Lord na pwede niyang ibigay sa'yo. So they will love like Jesus din. Diba? So alam ko naman na meron din tayong era na just me and the Lord. Alam mo yun, na kayo lang ni Lord, na hindi, okay na, hindi ko na kailangan yan kasi directly naman ako nakakapunta kay Lord na sinishare ko naman sa Kanya yung problema ko. Diba? May ganun tayong era. Pero alam nyo kasi, hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung wala sa tabi ko yung D-group leader ko. Kung hindi niya ako tinulungan. Sayang kasi wala siya, nasa Subic siya. Ate Abby, baka nanonood ka. Ano naman, D-group na lang sa bahay niya next week. So yon, hindi ko ma-imagine yung buhay ko if, wala siya sa tabi ko. Ba't ako naiiyak? May tissue ba kayo? Yeah. So, alam niyo yon, yung feeling na hindi mo siya kayang, kahit kay Lord, hindi mo siya kayang sabihin. Kasi grabing pagkakamali, grabing pagkukulang yung nagawa mo. Sobrang nahihiya ka kay Lord. Pero yung nagagawa kasi ng leader, ng isang leader, eto matitestify ko sa inyo to. Kasi kahit kami, nangyayari sa amin, nagugulat na lang kami. Si Ate Abby, meron siyang sobrang deep ng connection niya kay Lord. Alam niya kung bakit. Wala kaming sinasabi sa kanya, pero alam niya kung ano yung problema namin. And minsan nga, kunwari, may mga times na may nakakausap akong guy, ganon. Tapos hindi ko kinukwento kay Ate Abby yun. Kasi, ito lagi yung sinasabi sa amin, kapag tinatago nyo, ibig sabihin mali. So, hindi ko kinukwento kay Ate Abby. Hindi naman kami, nakakausap ko lang, ganon. Tapos, maya-maya, nung pumunta kami ng Jesus Reigns, alam niya may makausap ako, pero maya-maya, bigla niya sinabi, Nina, yung kausap mo ba, Christian? Bakit, Ate Abby? Gumanon ako sa kanya. Wala lang, natanong ko lang. Gets nyo? Hindi kailangan na Ate Abby ng sumbongera. Kasi si Lord na mismo magsasabi sa kanya na, yung anak mo, si Ninya, medyo naliligaw na yan ng landas, kailangan mo nang tanongin. Guys, if hindi ako tinanong ni Ate Abby ng ganong tanong, baka mamaya, kung ano na nangyari sa akin. Ganon ka-importante yung leaders natin sa church. Na they will always pray for you, di ba? Kasama ka lagi nila sa prayers. At kahit nakakatamad, alam ko kasi isa din naman akong leader, minsan nakakatamad na magtanong na lang, maya't maya, nagbasa ka ba ng Bible, nagpray ka ba? Pero sa Ate Abby, kaya sa Ate Abby yung yung nakikita ko talaga na nilulook up ko, naggrabe siya sa amin, grabe yung eagerness niya to lead us. Grabe. So small group is actually our safe space na kung sino man yung nandun sa small group na yon, they will never judge you kung ano man yung ginawa nyo. So, alam niyo yung mafe-feel mo yung love ni God physically dahil doon sa kasama mo sa small group. So, our small group leaders is actually our spiritual leader. They're here to guide us spiritually and lead us to Jesus. Hindi siya yung leader na kung saan, tara, punta tayong MOA, ganyan, hindi ganon. Nililid tayo, papalapit kay Lord to support us and to help us grow. Yun po yung ginagawa ng leader. Kaya kung pagod ka na labanan yung laban mo na mag-isa, and if you're having a hard time to grow your faith and relationship kay Lord, and if you're literally lost sa mga oras na to, ini-encourage ko talaga kayo na mag-join kayo ng small group.
Kaya, sino po yung mga walang small group nga ulit? Pwede ba, kung di kayo nahihiya, itaas na rin kamay natin. Di ba? Ini-encourage ko kayo, guys. Sino yung willing mag-join ng small group ngayon? Uy, thank you, Gab. Sino mga willing? Feeling ko yung mama ko willing na mag-join ng small group eh. Mag-join na yan. I declare it. So, yon, di ba? Kaya, kung feeling nyo, kaya nyo pa naman kahit wala kayong leader, spiritual leader, okay lang because God will reveal to you soon that you actually need someone to be there for you. Diba? To support you, to help you grow to help you grow your faith. Diba? Malaking nagbago sa akin, malaking nag-grow. Malaki yung nag-grow sa akin simula nung nililid ako ni Ate Abby. And I know hindi niya ako nililid out of her strength lang naman. Kasi kung siya lang yun, hindi niya talaga kaya. Kasi 4 po kami, napakatigas mo ng ulo namin. Grabe, kami, pull in, pull out. Sobrang titigas. Ewan ko, kung mag-pray siya for sure, babanggitin niya ulit yon. Kasi papanoorin niya rin naman to eh. Pero babawi yun. Pero ganon. Kung si Ate Abby lang yun, hindi niya talaga kaya. Kaya alam ko na nililid niya kami like Jesus. Kasi kung hindi, matagal niya na po kaming pinabayaan dahil sa mga pagkukulang namin. At gaano kami katigas na ulo. So yun, I really hope and I pray that simula ngayong umaga, we will join small group. Kasi iba pa rin talaga yung nagagawa ng isang small group. And last is, live out your calling. Alam nyo kasi yung purpose and calling is related sila. So, we can fulfill our purpose in life through doing our calling. So, alam ba natin kung ano yung calling natin? Diba? Usually, we can always find our purpose in life dahil sa calling natin kung saan tayo tinawag ni Lord. So when God calls us to do something, then it makes our lives more meaningful, especially when we fulfill it. Kapag nagagawa natin kung ano yung tinatawag sa atin ng Panginoon, iba yung pakiramdam na na-fulfill natin yan. Sobrang, yung meaningful ng buhay na, grabe, kahit linggo-linggo ako mag-serve sa Rev Kids, sobrang okay na okay ako doon kasi doon ako tinawag ng ating Panginoon. Na insan napagod ka, nafe-feel mo pa yung sobrang joy and sobrang blessed. Diba? Ganon kapag ginagawa mo kung ano yung calling mo. So, walking in our calling is actually walking to our purpose. Diba? So, kung wala ka pang purpose pero meron kang calling, patuloy ka lang na maglakad doon sa calling na yun kasi it will lead you to your purpose naman eh. Along the way, you will realize kung ano yung purpose mo sa buhay. Gaya nga sabi ko kanina, akala ko yung purpose ko is to be a psychology and, mag-treat ng mga kabataan na may depression. Pero kasi naalala ko kasi yun nung 2 to 3 years ago din, nung after the camp, the leadership camp sa Zambales, kinausap ako ni Pastor Alex and parang marami siyang sinasabi sa akin na ano gusto mo kukunin, ganyan. Tapos may pumapasok ng bigla sa akin na para siyang word na ang sabi doon na magpapalaya ka ng mga kabataan sa depression. So, inisip ko kagad noon, psychology to kasi depression eh. 'Di ba? So, along the way, bigla akong na-realize na hindi pala, yun nga, gaya ng sabi ko, hindi mo kailangan maging psychology to help the youth overcome the depression. You just need to be a servant of God. You just need to follow what God tells you to do. So, suddenly, nandun na yung feeling, yung passion ko na gusto kong mag-focus sa youth kasi alam ko na yung kabataan ngayon, kailangan nilang marinig yung salita ng ating Panginoon. Maraming naliligaw ng landas and na alam natin kung ano yung katotohanan, alam natin kung paano dapat sila, alam yan, i-comfort. Dapat gumagawa tayo ng paraan para ma-lead natin siya kay Jesus. 'Di ba? Hindi tayo basta-basta tumitingin lang sa mga kabataan na naliligaw ng landas pero wala tayong ginagawa. Gaya nga ng sabi ko kanina, if you're in the waiting season, then you need to serve. You need to serve. Alam niyo ba kung ano yung calling niyo? Yun yung tanong ko kanina. Mayroong iba sa atin, they are called to be pastor, teacher, evangelist, kung ano pa.
But actually, there's a calling para sa ating lahat as a Christian. Para sa ating lahat yun, na hindi siya para lang kay Asher, hindi lang siya para sa akin lang, para siya sa lahat. Na lahat tayong Christian dapat na ginagawa. Sabi sa Matthew 28, verse 19 to 20, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So how many of us here leading people to God? How many of us are leading people closer to God? Nagdi-disciple ba tayo? Alam nyo kasi, we don't need to wait for God to tell us our specific calling because the Bible already told us what we should do. Go and make disciples. Kaya ni-encourage ko rin kayo na mag-join sa ating lead na ginagawa every Thursday. Mag-i-start na siya sa Thursday, this Thursday, July 10. Diba? So, leadership, equipping, and discipleship. So, if you want to, kapag gusto mo talagang simulan, if you want to say yes to Jesus, right now, after the service, open yung registration natin. Pwede kang lumapit kay Jean, kay Ate Mean, para ma-enroll kayo dito sa lead program. Start siya July 10, every Thursday, 7 p.m. Alam nyo kasi, when it comes to saying yes to our calling, there is not such things like, hindi pa ako handa. Wala. Kaya, kapag mag-lead ka, sabihin mo, hindi pa ako ready eh. Walang ganon. You will not be ready, and you will never be ready. But that doesn't mean you will not move. Hindi porkat hindi ka ready, wala ka nang gagawin. Kasi kung ganon lang din, habang buhay kang matitenga. Habang buhay kang matitenga dyan kung wala kang gagawin. So, we should not move whenever we're ready, but we should move when God is moving. And God is always moving. Laging kumikilos ang Panginoon. Diba? So the Bible already told us to go and make disciples. Hindi siya, okay, so whenever you're ready, go and make disciples ha. Hindi ganun yung nakalagay sa Bible. Sabi doon, go and make disciple. So, yeah, to all nations, join us to learn how to properly lead other people to God. Alam nyo, obedience unlocks direction. If we obey His calling to all of us, then He will show to us the right path. He will show us kung ano yung purpose natin sa buhay. So bago ako mag-end, meron akong story na gusto kong ikwento. Merong isang lalaki, basta may isang lalaki na pumunta siya doon sa mga tatlong tao sa kanal. Nag-aano sila, may dinidig sila sa kanal. Tinanong niya yung isa, ano yung ginagawa mo? Sabi ng isa, wala, nag-ano lang ako, gumagawa lang ako ng kanal. I'm digging a ditch, ganyan. So, yun yung sinabi ng unang lalaki. Then, pangalawa naman, tinanong niya rin yung pangalawa. Sabi ng pangalawa, ano yung ginagawa mo? Sabi niya, we're digging a ditch for the water line for the building going up there. So parang sinasabi na lang, gumagawa lang kami ng kanal para may madaanan yung tubig papunta doon sa building na yon. Then yung pangatlong tao naman na tinanungan niya is, ano yung ginagawa mo dito? Sabi doon ng pangatlong tao, gumagawa kami ng isang katedral. It will be a building, or it will be a big, beautiful cathedral with 5 big, tall spires and beautiful stained glass windows. It will seat 500 people. It will be the most beautiful church in the city. Yun yung ginagawa namin. Yun yung sabi ng pangatlong lalaki. Sa tingin nyo, sino doon yung sobrang motivated sa ginagawa niya? Siyempre yung tao, di ba? Yung pangatlong tao na nagsabi na gumagawa siya ng malaking magandang church. Magiging more committed siya sa ibang tao. Because he shares a vision. So, kahit man lang gumagawa lang siya ng kanal dyan, pero proud siya sa kung ano yung ginagawa natin. So, ganun din tayo. If we don't know what we're doing, kung hindi natin alam kung ano yung magiging resulta
nung ginagawa natin, hindi tayo magiging ganun ka-motivated. Hindi tayo ganun kasaya. Kaya, gusto ko lang i-remind sa inyo na if you're burned out of the things that we really love to do, hindi dahil pagod lang tayo, pero because we slowly forgot to remember bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay na yan. Your purpose in life that God has given to us will push us to do better, to do more, and to be the best because we're looking forward to what God has prepared for us. We're looking to celebrate every victory we have won. So, sana lagi nating tandaan na God created you for a purpose. Can we all stand up? Let's just all, thank God. Dahil ginawa niya tayo, dahil meron siyang rason. Meron siyang purpose kung bakit niya tayo ginawa.